Na-move na naman ba ang joining date mo? Ilang buwan ka na naghintay pero wala pa ring update from your agency. Habang naghihintay, tuloy pa rin ang bills, expenses, responsibilities sa bahay, at minsan, naubos na rin ang savings. Kaya ang tanong ng maraming seafarers, saan ba pwedeng mag-loan? At ano pa ang pwede mong gawin habang wala ka pang sakay? Hi everyone, this is Tintin and welcome back to my channel. If you're a seafarer, future seafarer, or someone planning to work on board, this video is for you. Today, pag-uusapan natin ang possible loan option for seafarers at mga practical ways para kumita habang naghihintay ng joining date. First, let's talk about possible loan options. If active member ka ng SSS at may enough contributions, you can check if qualified ka for salary loan or other available loan programs. If active member ka naman ng Pag-ibig at may enough contributions, pwede mong i-check ang Multi-Purpose Loan or MPL. May mga nabasa rin tayong assistance and loan-related programs through OWA for qualified members depending sa available programs and requirements. So, pwede mo rin i-check if eligible ka. Aside from government programs, some seafarers also consider personal loans from banks. If may existing relationship ka sa bank mo, pwede mong tanungin kung qualified ka for personal loans or salary-based loans. May iba ring gumagamit ng lending apps dahil mabilis ang approval process. But please, be careful. Always check kung legal at registered ang lending app. Basahin ang interest rates, payment terms, at huwag basta kumuha dahil lang mabilis ang release ng pera. Dahil minsan, maliit lang ang hiniram mo pero mas malaki pa ang babayaran mo sa huli. Another option na ginagawa rin ng ibang tao is pawn or sanla. If meron kang valuable items na hindi mo muna ginagamit, some people choose pawn service for temporary financial needs. But I suggest gawin mo lang itong last option. Make sure na may malinaw kang plano kung paano mo mababawi ang sinanla mo. Huwag magsanla dahil sa wants lang. Emergency situation, dapat at may plan kung paano babayaran. Quick reminder lang guys, lahat ng binanggit ko dito are only options for seafarers. Hindi ibig sabihin kailangan mong kunin lahat o mangutang agad. Because loan can solve today's problem, pero pwede rin siyang maging problema tomorrow kapag hindi mo napagplanuhan ng maayos. But before taking a loan, tingnan mo muna kung anong pwede mong gawin habang naghihintay. If meron kang sasakyan, pwede mo siyang iparent. Pwede mo rin gamitin sa delivery services. At isa sa magandang option ngayon is gamitin siya as service vehicle or carpool. Kasi habang nakapark lang ang sasakyan, pwede rin siyang kumita. If chef ka, gamitin mo ang skills mo. Magluto ka at ibenta mo sa mga kakilala mo. Maraming nagsimula sa maliit na orders hanggang sa lumaki. If bartender ka, maraming hotels, catering companies at events na naghahanap ng on-call staff. You can even post on social media. Available, bartender, on-call events. Minsan hindi mo na kailangan maghanap ng trabaho. Sila na mismo ang tatawag sa iyo. Pwede rin online selling, freelancing, content creation, part-time jobs, or kahit anong legal na side hustle na kaya mong gawin. Dahil sa totoo lang, maraming ways kung magaling ka lang talaga sa diskarte. Sa mga naghihintay pa rin ng joining date ngayon, alam kong hindi madali. Nakaka-frustrate kapag mentally ready ka nang sumampa tapos biglang mamumove ulit ang schedule. But habang wala ka pang tawag ng agency, don't just wait. Use this time para maghanda physically, mentally, and financially. At tandaan mo ito, ang goal is not just to survive habang naghihintay. Ang goal is makabalik on board na handa ka at hindi baon sa utang.
This is Tintin. Thank you so much for watching. If naka-experience ka ng delayed joining date at may sarili kang diskarte habang naghihintay, comment it below para makatulong tayo sa kapwa seafarers. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next video.